Ito naman, ang pag-usapan natin mga kababayan, mga ka-GP Natics. Siguro lalong magwawala ang mga DDS na to. Nung una mga kababayan, lahat ng katapangan, lahat ng kayabangan ay nandito kay Digong Duterte. Kesyo sisipain niya ang ICC, kesyo ang ICC ay duwag, bahag ang buntot, nanahimik na at hindi na nagparamdam. Eto ka, year 2025 mga kababayan, dinampot si Digong papunta doon sa dahig. Pero ngayon, dalawang malapit daw or masasabi nating closest allies, mga kababayan, ay yari na. Parating na daw po ang warrant of arrest ng ICC. My God, I hate drugs. Sasabihin na naman ng mga DD shit dyan, uy, hindi totoo yan. Walang ganun. Walang warrant of ng ICC ang darating. Sige. Huwag kayo maghanda. My God, I hate drugs. Okay lang yan. Pero pagdating ng araw na nandyan na ang warrant of arrest, hindi na naman kayo magkanda o gaga. Diba? O, ito mga kababayan, bakit po nasabi na dalawang alay ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang paparating na po ang warrant of arrest. O, ito. Sabi rito ni Attorney Conti, mga kababayan. Yan na naman si Attorney Conti. Paano lang yan? Papabling lang yan. Pasikat lang yan. Epal lang yan si Attorney Conti. Di wag kayong maniwala. Diba? Si Attorney Panelo, natatandaan ninyo, sabi niya, yung ICC daw, wala yan. Hindi napupunta dito ang ICC. Wala silang magagawa. Hindi nila mauhuli. Etong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sabi ni Attorney Conti, sige, see you in court ha. See you in the Hague. Sabi niya ganoon, mga kababayan. Ngayon naman, ito ang kanyang babala. Two of former President Rodrigo Duterte's closest allies, Senator Ronald De La Rosa, nako po, pinangalanan, and Bongo are likely to face trial before the International Criminal Court according to human rights lawyer Cristina Conte. Aray ko po! Talaga naman mga kababayan, parang sinabi ni Digong Duterte, welcome to ICC. Parang inaantay na yung dalawa mga kababayan. Total, sabi ni Bato de la Rosa, 'di ba? Ngayon matutupad na ba to yung pangako mo? Kasi sabi mo, kapag nakulong si Tatay Digong mo, sasama ka. Ikaw mag-aalaga sa kanya. Mukhang matutupad na yan, kalbo Batorne. Ayan na. Mukhang malapit-lapit na yan. Pero sabi nung iba, ay, hindi nga totoo yan, GP. Hanggat hindi namin nakikita, hindi kami maniniwala. Yan ang hirap sa ating mga Pilipino. To see is to believe. Mga kababayan. Pero ako minsan, sa ibang bagay, ina-apply ko yan. Pero pagdating sa ibang bagay, hindi ko rin yan ina-apply. Depende po sa sitwasyon. Kaya kung ako sa inyo, di ba? Kung ako sa inyo, Bato de la Rosa, Bongo. Talagang, sabi ko nga samantalahin nyo na lahat ng pagkakataon. Gawin nyo na lahat ng gusto nyong gawin. Pero hindi po matatapos, mga kababayan. Hindi matatapos. Talaga, palagay ko ang taon na to, kayo ay susunod doon sa dahig at doon po kayo iiyak ng gusto. Wala naman akong pake kay Kiko Bam kung sila ay solid DDS na, mga kababayan. 'Di ba? Ganyan lang naman yan politika. Pagdating po sa politika, vested interest. Ngayon, magkakampi sila. Kung kakampi sila sa Duterte Bloc, sa majority, mga kababayan, pagdating na nahawakan nila na yung committee na yan, masasabi natin, ang masasabi ko lang dyan, hindi habang panahon magkakasama sila. Di ba? Pwede maglaban-laban din yan. Di maganda. Sila na mag-away-away.
Masarap nga niyan, Ma'am Jenny Ramos, kung doon sila mag-Christmas, di ba? Oh, tama po kayo. Sabi nga ni Ma'am Leticia Fernando, wish yan nitong si Bato de la Rosa. Oh, di ba? Sabing ganon, mga kababayan, be careful to what you wish for. Mabait ang Panginoong Diyos, di ba? Yan ang hiniling ninyo eh. Kakita mo, mga kababayan, bakit natin nasabi? Humiling si Digong Duterte, sabi niyang gano'n, oo, nasa na ang ICC? Ang tagal naman, bakit napakatagal? Pag pumunta sila dito, sisipain ko sila. O mga kababayan, pagkalipas po ng ilang buwan lang, ng pagkakasabi ni Digong Duterte na ang bagal ng ICC, walang kwenta ang ICC, takot ang ICC, wala na ang ICC. O nung nangyari, mga kababayan, hinahanap niya ang ICC, lumantad sa harap niya ang ICC, tapos biglang sabi, ayaw ko pumunta sa dahig. Oh. Sabi ni Corny Rocafort, Boss, kasama ba si Bato at Bongo? Tanong ko lang kasi ang nag-file is si Trillanes. Kasama na si Alejano? Kasama ba si Go at Bato? Nagtatanong lamang po. Eto nga, si Bato daw at si Bongo ang sinasabi ni Attorney Conti. Pinangalanan niya, mga kababayan, na itong si Bongo at si Bato daw ang maaari nalalabas po ang warrant of arrest the soonest. Di ba? Mga kababayan, ang sarap siguro netong makita, no? Talagang ang sarap i-cover neto kapag itong sila Bato at si Bongo, mga kababayan, dinampot ng ICC. Sabi ni Sir Leo, mag-reunion na lang silang tatlo sa daig. Oh. Ipalagay ko, iiyak talaga ng gusto si Bato de la Rosa. Bakit kanyo, mga kababayan? Hindi raw niya kayang hindi makita yung kanyang apo. Yan nga yung sinasabi niya, di ba? Kaya, kung meron kayong problema, wag na sa ICC. File the case in court. Yan ang sinasabi ni Bato de la Rosa, mga kababayan, kasi takot daw siya na hindi niya makita itong kanyang mga apo. Ito naman si Bongo, mga kababayan. O, di bigyan mo, 'di ba? Sabi mo si Digong Duterte wala siyang hawak. 'Di ba? Wala siyang tsinelas. Ikaw na magbigay ng tsinelas doon, boy. Halak ka. Oh. 'Di ba? Ikaw na. Bakit kailangan na hanapan o magbigay pa yung iba? Total, papunta ka naman doon. Siguraduhin mo lang na magdadala ka ng tsinelas nitong si Digong Duterte. At sigurado, mga kababayan, si Bato kapag napunta doon, baka mangangayayat yan, lalambot. Oh, kung ako sa'yo, Bato de la Rosa, wag nang Bato ang itawag sa'yo. Halak ka. Diba? Kasi ang pangit eh. Pag Bato ang tawag sa'yo, dapat matigas. Tapos iiyak-iyak ka. Yes, Mama Danases, -2 sa Senado kapag nagkataon, mga kababayan. O, di mababawasan na po yung Duterte Black. Halak ka. Kung ako kay Bongo, total kinakalaban naman siya ni Sara Duterte, dinidedma, ilaglag mo na, Bongo. Halak ka. Oh. O, wag daw pahalata, panic mode ako. Paano ako naging panic mode? Tuwan-tuwa nga ako eh. May panic mode ba na tuwang-tuwa, humahalakhak? Halak Diyos ka. mio naman. My God, I hate Ibang klase din kayo, no? Panic daw yung tumatawa, yung umingiti, yung humahalakhak. Ang palagay ko, yung nagpapanik, yung umiiyak. Halak ka. Diba? Yun. Naka-record na ako kay Senator Bato. Okay lang yan. Marami na rin ako record sa kanya eh. Isiguraduhin ko kapag si Senator Bato, mga kababayan, pinatawag ako, sisiguraduhin ko talagang masasabi ko na Senator Bato, yung ayus-ayusin mo lang yung pagiging committee chairman mo. Sana, pag ikaw ay nag-decide, sana meron kang basis na konkreto na parang Bato. Hindi kagaya nung puncher hole na yan lang yung basis mo. Yun ay legit na daw sa kanya.
Grabe, oh. Grabe, ang titindi. Ang